Napakagandang umaga. Sa tahimik na nayon ng Nazareth, dalawang puso ang nangarap ng simpleng mga pangarap. Hindi alam ang pambihirang kapalaran na naghihintay sa kanila. Eto na, Eli. Kunin mo ito. Salamat, Mary. Palagi kang mabait. Walang anuman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Oo, mag-iingat ako. Ano kaya ang ginagawa ni Joseph? Magandang umaga, Joseph. Magandang umaga, Mary. Mukhang maganda iyan. Para ba ito sa pista? Oh, ito ba? Oh, naisip ko na baka magustuhan ito ng mga bata. Napakamaalalahanin mo. Gaya ng dati. Sige, aalis na ako. Magkita na lang tayo ulit. Ako na yata ang pinakamaswerteng tao sa Nazareth. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya ng araw na ito at sa kabutihan ng aming mga kapitbahay. Bantayan mo si Joseph at gabayan mo kami sa iyong mga daan. Pagbati pinapaboran ng isa. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Sino ka? Huwag kang matakot, Mary. Ako si Gabriel, isang mensahero ng Diyos. Nakahanap ka ng pabor sa Kanya. Ano nga ang hinihiling niya sa akin? Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Ngunit paano ito mangyayari? Gayong hindi pa ako kasal? Ang Espiritu Santo ay darating sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Kaya't ang banal na isisilang ay tatawaging anak ng Diyos. Kahit ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao sa kanyang katandaan, sapagkat walang imposible sa Diyos. Ako ay lingkod ng Panginoon. Naway maganap ang lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. Naway sumaiyo ang kapayapaan, Mary. Elizabeth, kailangan kong puntahan siya. At sa gayon, sa pananampalataya at tapang, nagsimula ang pambihirang paglalakbay ni Maria. Isang landas na magbabago sa kanyang buhay at sa mundo magpakailanman. Si Elizabeth ay nagdadalang tao sa kanyang edad. Tunay nga walang imposible sa Diyos. Oh, hindi. Kawawa ka naman. Heto, hayaan mong tulungan kita. Ayan na. Walang anuman. Walang problema. Paalam, ako ay dapat na ring umalis. Hindi dapat malayo si Elizabeth mula rito. Maaari kaya? Elizabeth. Mary, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito. Nagpunta ako dito para makita ka. Oh, Mary. Nang marinig ko ang iyong pagbati, ang sanggol sa loob ko ay tumalon sa tuwa. Totoo ba? Kung ganoon, totoo nga lahat. Pinagpala ka sa mga kababaihan at pinagpala ang batang iyong dadalhin. Napaka-honored ko na ang ina ng aking Panginoon ay dumating sa akin.
puso ko ay lumilipad, inaangat sa kalangitan. Ang aking espiritu ay sumasayaw sa aking pagkaunawa na ako ay pinili para sa isang tadhana upang magdala ng pag-asa na makikita ng lahat. O pinagpala ang aking kaluluwan ngayon, sapagkat ang makapangyarihan ay nagpakita ng daan. Ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa, banal ang kanyang pangalan. Magpakailanman ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Ang kanyang awa ay dumadalo na parang malawak na ilog sa mga nagtitiwala sa kanya at nananatili. Ikinakalat niya ang kapalaluan at ibinabagsak ang mga hari. Ngunit itinatampok ang mababa sa pakpak ng agila. Oh, pinagpala ang aking kaluluwa ngayon, sapagkat ang makapangyarihan ay nagpakita ng daan. Ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa, banal ang kanyang pangalan. Magpakailanman, ang kanyang pag-ibig ay pinupuno niya ang mga nagugutom ng pinakamainam na bagay. Ang mayayaman ay umaalis, na walang laman ang mga singsing. Hawak niya ang kanyang pangako. Magpakailanman totoo, gaya ng kanyang sinabi sa akin at sa iyo. O pinagpala ang aking kaluluwa. Sapagkat ang makapangyarihan ay nagpakita ng daan. Mga dakang bagay na kanyang ginawa, banal ang kanyang pangalan. Magpakailanman ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Magpakailanman ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Nanatili si Maria kay Elizabeth ng 3 buwan, isang panahon ng pagtutulungan at pinagsasaluhang kagalakan habang sila ay naghahanda para sa mga papel na kanilang nakatakdang gampanan. Hindi pa rin makapagsalita si Zechariah, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng marami. Isinusulat niya ang lahat. Ang aming tahanan ay puno ng kanyang mga tala. Maaari ko lamang isipin. At ano ang pakiramdam mo, Elizabeth? Mapagpasalamat at medyo pagod. Ngunit bawat sandali ay isang biyaya. At ikaw, Maria, paano mo hinaharap ang lahat ng kababalaghang ito? Minsan ito ay nakaka-overwhelm, ngunit pagkatapos ay naaalala ko na kami ay bahagi ng mas dakilang plano. Ito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ikaw ay matalino higit pa sa iyong mga taon. Tandaan mo, Maria, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Elizabeth, kailangan kong bumalik sa Nazareth. Si Jose ay maaring nagtataka tungkol sa akin. Sumama ka sa Diyos, mahal na Maria. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Sigurado ako diyan. Salamat sa lahat. Naway pagpalain at protektahan ka ng Panginoon. Maria, maligayang pagbabalik. Kumusta ang pagbisita mo kay Elizabeth? Magandang araw, Gideon. Ito ay kahanga-hanga. Salamat. Mary? Mary, Sarah? ang tagal mong nawala. Matagal ka nawala. Namiss kita. Miss na miss din kita, Sarah. Sobrang miss kita. Alam ko ang isang tao na mas miss ka pa. Napakalungkot niya. Talaga? At sino ito? Hindi ko masasabi sa'yo. Lihim. Ito. Si Joseph. Kaya ito? Well, mas mabuti pang tingnan ko na lang. Ako ang pinakamaswerteng tao sa Nazareth.
Hello, Joseph. Mary, bumalik ka na. Bumalik ka na talaga. Ingat ka. Hindi natin pwedeng hayaang masaktan ulit ang ating pinakamagaling na karpintero. Oh, pasensya na. Mukhang mas nasasabik ako kaysa sa inaakala ko. Kumusta ang iyong paglalakbay? Paano si Elizabeth? Ito ay hindi ka pani-paniwala, Joseph. Si Elizabeth ay nagdadalang tao ng isang anak na lalaki. Mapaniwalaan mo ba ito? Sobrang saya niya. Talaga? Napakagandang balita niyan. Talagang panahon ito ng mga himala? Tungkol sa mga himala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Siyempre. Umupo tayo. May nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Nagpakita sa akin ang isang anghel ng Panginoon. Isang anghel? Sinabi niya sa akin na pinili ako ng Diyos upang magdala ng isang anak na lalaki. Hindi lang basta anak, kundi ang Mesiyas. Sinabi niya na dapat natin siyang pangalan ng Jesus. Mary, iyon ay isang mensahe. Sigurado ka ba tungkol dito? Alam kong parang hindi ka panipaniwala, pero nararamdaman ko ito sa aking puso. Ako ay nagdadalang tao, Joseph. Ito ay isang himala na lampas sa pag-unawa. Ako? Ay, hindi. Joseph, pakiusap. Kausapin mo ako. Maria, napakarami nito para tanggapin. Gusto kitang paniwalaan, pero hindi ko maintindihan. Paano ito nangyari? Hindi ko rin lubos na nauunawaan. Pero may pananampalataya ako na may plano ang Diyos para sa atin. Kailangan kita sa aking tabi. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Naintindihan ko. Magdadasal ako para sa gabay. Joseph, anuman ang mangyari, pakiusap alamin mo na mahalaga ka sa akin. Kalituhan at pagdududa ang bumalot sa isipan ni Joseph. Ang landas sa hinaharap ay tila hindi tiyak at ang kanyang puso ay naguguluhan kung ano ang gagawin. Diyos, hindi ko alam ang gagawin. Mahalaga sa akin si Maria, pero ang balitang ito, napakalaki. Pakiusap, Diyos. Bigyan mo lang ako ng tanda. Jose, nakilala sa kanyang pagiging anak na lalaki ni David